Po natin ay naririyan po sa unahan o nasa screen, ano ang dulo ng daan na iyong nilalakaran? Buhay na walang hanggan o walang hanggang kamatayan? Ang topic po ay inspired by Proverbs 14 verse 12. Ano po? Buksan natin po ang ating Bible. Sa Kawikaan, ano po? 14:12. Yan. Basahin muna natin ang Bible. Saglit po tayong lahat tumayo. Para po makahinga yung bangko. Yan. Bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Proverbs 14 verse number 12. Ito po ay isang babala mula sa salita ng Panginoon. At nais ko pong ating mabasa. Sabi po ng salita ng Diyos, mga kapatid, mga minamahal, may daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit, ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama, magandang umaga po sa inyo. Dakilang Diyos, Ikaw po ang katotohanan. Ikaw ang nagbibigay ng buhay, ng hininga at lahat ng bagay. Sa iyo nakasalalay ang nabubuhay at hindi nabubuhay. Kung kaya nga po, O Panginoon, kung meron mang dapat bigyan ng pinakamataas na pagkilala, pasasalamat at atensyon sa lupang ito, ay hindi tao, hindi politiko, hindi kung sino, kundi kayo na aming Diyos. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, isang matuwid na bagay na kami nasumpungan sa kalipunan ng mga nag-aaral ng iyong salita, kalipunan ng mga sumasamba sa inyo. Hindi po nagkamali na kami ay naparito sa dakong ito. Ngayong umagang ito, dakilang Diyos, tanggapin niyo po ang aming pagkilala at pasasalamat sa buhay na taglay namin, sa pagkaing aming kinain, sa hangin na aming nilanghap, sa tubig na aming ininom, sa mga bagay na aming ginamit na mabubuting bagay. Panginoon, salamat ng marami. Alam namin, Diyos, na kami po ay mga taong hindi perpekto, kami po'y makasalanan. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay na aming ini-enjoy ay biyaya at awa lamang. Kaya, Panginoon, kami nagpapasalamat. At ngayong umagang ito, dakilang Diyos, kami inyong linisin, kami inyong patawanin sa aming mga pagkukulang. Pagindapatin mo kami sa pagharap at pagtanggap ng iyong biyaya mula sa iyong salita. Dakilang Diyos, alam niyo po ang aming puso ngayong umaga, lalo na po kami na mga miyembro ng iglesyang ito sa pangunguna ng aming pastor. Ang nais po namin ngayong umagang ito, mayroong maligtas. Mayroong bisita kami na pagkatapos makinig ng iyong salita, ay magkaroon ng katiyakan na kapag siya ay namatay, siya ay sa langit pupunta. Sapagkat kanyang naunawa ang tamang daan papunta sa kalangitan. Dakilang Diyos, kayo po ang gumawa. Alam namin, sa ganang aming sarili, wala kaming kaya, wala kaming ma-accomplish. We need your Holy Spirit. O Lord, be merciful to us. Mangusap kayo sa puso at damdamin at kaisipan ng lahat ng mga bisita po namin, lahat ng naririto. Buksan mo ang aming unawa. O Panginoon, magligtas po kayo. Magligtas po kayo. Nakikisuyo kami sa inyong biyaya. Nakikisuyo kami sa inyong awa. Gumawa po kayo sa aming kalagitnaan, sapagkat kung walang kaligtasan ay kapahamakan sa impyernong walang hanggan. Panginoon, pagpalain niyo po kami, samahan kami ng iyong banal na Espiritu. Ito po ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo. Ano ang dulo ng daan na iyong nilalakaran? Ibig sabihin, pagkatapos mong maubos ang panahon ng iyong buhay sa iyong paniniwala, sa iyong mga ginagawa, sa lahat na ng bahagi ng iyong buhay, at dumating ang kamatayan sa iyo, ang pinakamalaking tanong, ano ang dulo? Ano ang dulo?
Ito ba ay sa buhay na walang hanggan o tinatawag na Biblia na langit? O ito ba'y walang hanggang kamatayan na tinatawag ng Biblia na impyerno? Kaya po ngayong umaga, hindi ang tanong ko ay kung ano ang kalagayan mo ngayon, kundi ang malaking tanong, saan patutungo ikaw kapag ikaw ay lumisan sa buhay na ito? Meron po akong dalawang kwento bago po ako magpatuloy. Ang isang kwento ay galing dito mismo sa church. Hindi ko makalimutan ng kwento kung ito po ay, alam ko ito'y tama dahil ito'y narinig ko. Meron tayong isang matandang miyembro, maedad na, narito na ba siya? Nasaan Nanay Pising? Bakit wala Nanay Pising? Wala pa. Yan po yung may kwento na nasa Mindoro sila. Sakay sila ng jeep. At siyempre may driver yung jeep. Pero dumaan sila sa isang daan na hindi nila alam na ang dulo ay mahuhulog ang jeep sa tulay o sa isang bangin. Sa ayon sa kwento, lahat ay patay. Nung mahulog, siya lang ang buhay. Sa driver, tama ang kanyang tinatahak, akala ay matuwid, pero ang dulo, kapahamakan. Yan po'y halimbawa lamang ng pamumuhay ng tao sa ating kalagayan, na tila baga may mga bagay tayong akala natin ay matuwid, pero ang dulo ay hindi lang kamatayan na papunta ka sa sementeryo, kundi ang dulo, ikaw ay paimpyerno. Isa pa po, malimit kong marinig ito sa gobyerno at sa paniniwala natin na ang edukasyon ang solusyon para maihango ang bayan sa kahirapan. Kaya naman po sa Constitution, the highest budgetary allocation according to the Constitution dapat sa DepEd. Dapat mas malaki ang investment ng ating bayan, ng ating bansa sa edukasyon sapagkat naniniwala tayo o sa paniniwala natin na kapag ang tao ay naging edukado at matalino, ay tila gaganda ang ating bayan. Makakahango tayo sa kahirapan. Yan ang tila matuwid sa paningin ng lahat ng mga tao o lahat ng mamamayan. Pero kayo po ay aking tatanungin. Ang mga politiko, ang mga taong nasa gobyerno ho ba'y walang pinag-aralan? Sila ho ay mga edukado at matatalino. Pero dahil sa husay na kanilang nakuha, yung katalinuhan na kanilang nakuha, ay walang kalakip na malalim na takot sa Diyos. Ang kanilang takot ay ginamit upang lumikha ng mga multo. Alam niyo ba yun? Lumikha ng mga multo, ng mga ghost. Matatalino po ang lahat na nakaupo. Mga abogado, mga nag-aral. Pero kinukuha ang pera ng bayan. Ngayon nyo sa aking sabihin na ang tunay na solusyon para humango tayo sa kahirapan ay edukasyon. Ang pinakamalaking anomalya ay na anomalya sa gobyerno ay nabunyag sa panahon natin ngayon. Pero alam nating matagal na yan. Could you imagine, ang pinag-uusapan lang natin, DPWH, at saka senators, congressmen, and vice and the president. How about the mayors? How about the governors na hindi natin nauusisa? Gaano kalaki kayang pera ng bayan ang nakuha sa kaba ng bayan? Ang puntos ko, tila matuwid, tila tama, pero parang lalong napapahamak ang bansa. Kayo ba'y nandyan pa? Kising na ho ba kayo? Baka anting nyo sa hay kape. Okay, pinatatawa ko lang. Ngayong umaga, ito yung puntos natin. Sabi ng Proverbs 14:12, may daan na tila matuwid sa isang tao. Akala mo ayos ka, akala mo tama ka, akala mo okay ka, pero nung namatay ka, impyerno
ang tinanggap ng buhay mo. Yan po yung talatang yan. Hindi yan simpleng kapahamakan, hindi yan simpleng kabiguan. Ang kamatayan po sa Bible ay malalim. Sapagkat alam naman nating lahat na may talagay mamamatay, ba't kailangan mag-warning? Tama ho ba? Hindi kailangan mag-warning, lahat tayo mamamatay. Kung ito'y parang sigarilyo lamang na huwag kang magsigarilyo dahil mamamatay ka, ay kahit naman hindi naninigarilyo, namamatay din. Tama ho ba? Tama ho ba yun? Oh, so hindi ito mababaw na kamatayan. Sapagkat lahat tayo mamamatay. Ang delikadong kamatayan na ito, darating ka sa isang lugar na ikaw ay walang hanggang hiwalay sa presensya at pabor ng Diyos. Mga minamahal, hindi lahat ng maling daan ay mukhang mali. Oho. Meron po akong 10 pahina, pero naman po yan hindi back to back. Ano ho? Meron po ako din ng 20 daang tila tama, pero mali. Ano ho? Handa ho ba kayo makinig? hindi ko naman tatapusin. Ako yung mahilig lang maghanda ng mahaba. Para kung saan ako matapos, hindi doon. Oh. Hindi lahat ng patungo sa kamatayan ay mukhang madilim. Hindi lahat ng papunta sa impyerno o daang papunta sa impyerno ay mukhang madilim. May mga daan na mukhang maliwanag, mukhang mabuti naman, mukhang tama at mukhang ligtas, ngunit ang dulo, kamatayan sa impyerno. Gusto ko lang pong mag-sink in sa inyo yung Proverbs 14 verse 12. Hindi mo kailangang pumasok sa kulungan para ikay mapahamak. Hindi mo kailangang maging kriminal para mapunta sa impyerno. Pwedeng manatiling tila mabuti ang tingin mo sa sarili mo, pero ang dulo ng kaluluwa mo, impyerno. Hello? May daang tila matuwid sa mata ng isang tao, ngunit ang dulo niyaon, kamatayan sa impyerno. Kaya hindi pwedeng tila matuwid lang. Kailangan nating masiguro na tama ang daan at paniniwala na niyayakap natin. Ay ang malaking tanong, paano natin malalaman ng tama? Sinong magsasabi sa atin ng tama at ng matuwid? Para ang dulo ay hindi kamatayan, kundi buhay na walang hanggan. Eh kung tayo po ang pakikinggan sa ating lahat, iba-iba ang ating opinyon. Pero salamat, merong isang aklat na nagsasabi ng isang klase ng daan na ang dulo ay langit. Amen? Hindi ka mo kailangang malito. Hindi mo kailangan magbaka sakali. Ang buhay na walang hanggan ay hindi weteng. Hello? Na hindi mo alam kung tatama ka o hindi. Sino nakapag-wetting na dito? Katatayaan nyo lang yata kanina eh. Sabi nung yung aking inay narito, tsaka yung tatay ko nung buhay, pagalit na galit sa akin, lang isa. Pag nadaan yung mag-waiting, ilagin natin ng 20 ng 20. Sabi ng aking mga magulang kung yung 20 iniipon, edi malaki nang naipon. Hindi naman tumama-tama eh. Ay mo mag-waiting, kagaling magbigay ng numero. Bawa na naginip ka na may ahas. Medyo may numero, ano? Ay ikay ganire ang tamang numero niyan. Ay tayaan mo na ika ng malaki at tatama yan. Sales tuklaan naman, nakailan na eh. Nakailang panaginip na, nakailang interpretasyon na, hindi naman tumama. No, ikaw yung inihulog sa alkansiya, may perang maduduko. Tama naman nga. Okay. Mga minamahal, kayo ba nandyan pa? O, dahan-dahan lang ho ako. Kung saan ako matapos, hindi tayo titigil. Ano ho? Mahalagang katanungan. Kung titigil ang tibok ng puso mo ngayong gabi o mamaya, meron tayong namatay, kapatid ng ating kapatid. Biglaan po. Stroke, biglaan, as in. Hindi inaasahan. Dinala sa ospital, ilang ospital yung dinala, hindi tinanggap. Yung isa naman ay naghahanap agad ng down na 30,000 bago tanggapin. Okay pa ba yung sa ospital? Akala ko bawal na yun. Oo. Dinala, nung makakarating sa regional, doon na ipinondo, pero hindi na po umabot. Na meron din kaming magulang dati sa academy
Yun ay driver, taga Mabini yun, dito nagpapasok. Ang kwento ay nag-aalmusal lang sila, nainom lang ng kape, iniwan lang ng asawa, inihatid kay Pastor Jobert yung bata. Pagbalik, tuwid na, nakaihi na. Kaya kung titigil ang tibok ng iyong puso, hindi natin alam kung kailan, saan ka dadalhin ang daang nilalakaran mo ngayon? Lahat na. Desisyon mo, paniniwala mo, relihiyon mo, niyayakap mo sa buhay. Saan ang dulo niyan? Ngayon, ito ang sasabihin ko sa iyo, kapatid. Anong silbi ng iyong paniniwalang yan at ng relihiyon mong yan kung hanggang ngayon hindi mo alam kung saan ka pupunta pag namatay? Hello? Bakit pa ako magre-relihiyon kung hindi ko naman alam kung saan ako paroroon pag namatay? Kaya inyo pong siyasatin, may relihiyon ka, may paniniwala ka, pero ang tanong na direkta sa iyong puso, kapag ikay namatay, ikaw ba'y tatanggapin ng Diyos sa langit? Kung ang sagot mo, baka, hindi ko sigurado, baka naman, hindi ko alam, nasa daan kang tila matuwid. Dahil ang tunay na tuwid, hindi ka nagpapaka sakali. Di mo yung driver na alamandaan? Oo. Po ako'y nauwi ng Mabini, kwento ko nga, minsan hindi ko alam, nandun na pala ako sa Mabini. Kasi alam ko na yung daan eh. Alam ko na rin kung saan ako pupunta. Pero pumunta ka sa lugar na hindi mo alam kung saan nga ang daan, ang hirap. Tama ho ba yun? Kaya po, tingnan natin to. Sigurado ka ba na ang akala mong tama ngayon ay tama talaga sa harap ng Diyos? Bulayin niyo po yan. Huwag po kayong sumakay sa ganitong isip. Kung saan ako nagising, doon na ako mamamatay. Kayo ba'y naninindigan sa ganyang isip? Minsan isang araw paggising mo, natulo yung bubong butas, natama sa iyong mukha, ang sabi ng iyong isip, kung saan ako nagising, doon na ako mamamatay. Hindi ka lilipat. Sige, mabasa ka riyan. Nagising ka sa barko, kita mong butas yung barko, nagtatalunan, kung saan ako nagising, hindi na ako aalis. Sabi nung isang taga-aming matanda doon sa aming kapatiran natin baptist doon sa bigla kayo, ay nasa barko na, ay lumipat pa sa bangka. Bixby, nasa malaking relihiyon, ay ang atin naman, kaliliit naman ng ating mga simbahan kaliliit naman ng ating mga miyembro. Ay ang sabi nung ating miyembro, paano gahulolong hindi ako lilipat? Ay yung barko na may butas. Ay di ako lumipat sa bangka na maliit, pero ligtas. Kayo ba'y nandyan pa? Pinipit kong kayong abutin ng isip. Pero pag talagang kayo naantok na, wala na akong magagawa. Ayan. Ang impyerno ay hindi lamang puno ng masasamang tao. Enig po kayo. Kundi mga taong tila, tiyak na tama ang paniniwala. Hello, mamaya babasahin ko yung mga talata. Ulitin ko. Ang impyerno ay lugar ng mga taong hindi lang masasama, kundi mga taong ang paniniwala tila tama. Pero nung silinaro na, nagulat sila, mali pala ang aking tinahak na daan. Ang dulo ay kamatayan. Kung mali ang paniniwala at direksyon mo ng buhay at nalaman mo ngayong umaga, tanong ko sa iyo, handa ka bang aminin ito at magsisi at itama ang iyong landas? Makinig po kayo. Kapag katapos kong mangaral at sinabi mo itong salitang ito, pareho lang naman. Pareho lang naman. Alam nyo, makinig kayo. Iisa lang ang nagsasabi na pareho ang kulay kahit magkaiba. Harapan mo ng red, harapan mo ng green, ang sabi niya, itim. Ano yun? Bulag. Pagkatapos ko mangaral at sinabi mong parehas lang naman, iisa lang ang ibig sabihin. Hindi mo kita. Nananatili kang nasa kasalanan, nananatili kang bulag, dahil sasabihin ko sa iyo ang pagkakaiba. Huwag na natin tinan yung context, makakatakaw ng oras, punta na tayo sa exposition. Okay? Makakabilis na tayo. Okay, puntahan natin.
Himayin lang natin yung verse. Okay, Proverbs 14 verse 12. Exposition ng talata. Paliwanag sa talata. Okay, tingnan natin. Bagamat halos sasabi ko na, nais kong daanan. Proverbs 14 verse 12. Nag-intro pa lang po tayo. Okay, palalimin pa natin sa ating puso ang sinasabi ng talata. May daan na tila matuwid sa isang tao. As in, talagang ang paniniwala niya ay tama. Ngunit ang dulo niyaon ay daan ng kamatayan. Yung salitang may daan ay tumutukoy sa pamumuhay, paniniwala, desisyon, direksyon ng buhay. Ano man ngayon ang kailalagyan mo na tinatahak ng buhay mo, yan ay daan mo. Yan ikaw. So lahat tayo ay may kanya-kanyang daang dinaraanan. May paniniwala, may pamumuhay, may desisyon, may direksyon, may pananampalataya. Lahat tayo. Pero hindi ang tanong ko ay kung ano. Ang tanong ko ay anong dulo niyan? Saan ang dulo niyan? Yan po ang sinasabi ng verse. Next. Tila matuwid sa isang tao. Anong ibig sabihin? Nasabi ko na, mukhang tama, pakiramdam ay tama, tunog tama, at pati konsensya mo umaayon, hindi ka nababagabag, parang tama. At sinasang-ayunan din ng lipunan at na nakararami. Mga kapatid, may warning po sa atin. Jeremias 17 verse 9. Jeremiah 17 verse 9. Ang puso nating mga tao, makinig po kayo, ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. At totoong masama, sino nakakaalam? Makinig po kayo. Kapag ang iyong paniniwala, direksyon ng iyong buhay ay base lang sa dikta ng iyong nararamdaman, ng iyong puso. Okay? Ang sabi ng Bible, ang puso natin ay magdaraya. Kayo ba'y naniniwala ang puso ay nakakapandaya? Akala mo ay tama, pero mali ka pala. Hello? So hindi pwedeng pagbasihan ang likas na sumisibol sa iyong kaisipan, sa iyong puso, at sasabihin mong ito ang tama. Kailangan mo ng labas sa sarili mo para pagsaligan mo. Dahil ang mismong ikaw, ang mismong puso mo, ang mismong isip mo ay mandaraya. Kaya sabi ng Bible, may daang tila matuwid. Pero ang dulo'y kamatayan. Okay? Ngayon, ano yung pwede nating pagbasihan? Kung ang puso natin lahat ay magdaraya, ano ang pwede nating pagbasihan para hindi tayo magkamali? Buksan natin ang Bible. Psalms 119 verse 105. Psalms 119 verse 105, ang salita mo'y ilawan ng aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang salita ng Diyos ay ilaw at liwanag, hindi ka dadalhin sa mali. Yun ang sabi ng verse. 1 Peter 1:24 and 25, please. Gusto ko mabasa natin ito. 1 Peter 1:24 and 25. 1 Peter 1:24 and 25. Ba yung aking tinitingnan? Okay po, nandyan na ba? Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang lahat ng karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Tayo po bilang tao ay nilarawang parang damo. Ang ating lahat ng karangalan ay parang bulaklak ng damo. Pero ang sabi, ang damo'y natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Hindi yan tumatagal. Yan ay mahina, yan ay marupok. Ano? Kaya hindi tayo pwedeng bumase sa ating sarili, sa ating paniniwala at sa daan na ating lalakaran. Ang sabi ng 25, anong sabi? Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. Hindi ito kailanman magkakamali, hindi ito kailanman mabibigo. Ang Biblia po ay laging tama. Makinig po kayo. Hindi ang tama ay kung ano ang iginiit mong tama. Ang tama ay ang salita ng Diyos. Bigyan ko example. Meron ba dito naniniwala hindi siya mamamatay?
ay di paglaban mo. Hindi ako mamamatay. Alam nyo, mamamatay ka pa rin. Bakit? Sabi ng Bible itinakda sa ating lahat ang mamatay. So hindi tayo pwedeng tumakas sa sinabi ng salita ng Diyos. Oo. Kaya ang tanong ko ngayon, hindi kung anong iyong paniniwala. Ang tanong ko, ang iyong bang paniniwala ay tama? Sa maigiit mo gayan, sa maipaglaban mo gayan, kung hindi naman yan ang totoo, at hindi naman yan ang tama, at hindi naman yan ang daan na magdudulot sa iyo sa buhay na walang hanggan, bakit mo kailangang ipaglaban? Maraming taong matigas. Lagi ko nababanggit ang tatay ko, nung buhay pa. Tay, tigil nyo na yung pagbabarik. Kayo magkakasakit. Hindi pag namatay itapon sa laot. Pwede mong ipaglaban na yung ambisyo mo. Pero anong dulo ng ama ko? Cancer of the brain, cancer of the lungs, at the same time. Alam niyo, first time ko doon nakita umiyak ang aking ama. Umiiyak siya. Dahil kahit gaano kakatigas sa pakikipaglaban mo sa tingin mo'y tama, hindi tatayo ang iyong tama sa tama ng salita ng Diyos. Kaya ngayong umaga ang hamon ko sa inyo, siyasatin nyo ang inyong pananampalataya. Siyasatin nyo. Huwag kayong lumagay sa kalagayan kung saan ako nagising, doon na ako mamamatay. Yung sinasabing sarado dito, sarado doon, sarado hanggang dulo, kandado, kandado. Bago ka magkandado, makinig ka, tiyakin mo munang tama. Ilagay mo sa liwanag ng salita ng Diyos, eksaminin mo muna. Oo. Dahil ang sabi ng Proverbs 14:12, sabi ng ating talatang pinag-aaralan, may daang tila matuwid sa mata ng tao, pero ang dulo nito ay kamatayan. Ano kaya yung tila matuwid na niyayakap mo ngayong umaga? Pero pag namatay kay pa-impyerno ka naman. Opo. Lahat ng relihiyon nagtuturo, makinig po kayo. Lahat po ng relihiyon nagtuturo ng kung paano mo makakamtan yung magandang buhay sa kabila. Tama ho ba? Lahat. Lahat yan. At iba-iba po ang paraan nila. Ang sabi po ng ilan na nakausap ko, lalo na sa matatanda, kayong matatanda, Mano po. Naman kay iba-iba lamang ang dulo din na may iisa. Yun naman iba-iba lang ang paraan pero ang dulo iisa. Saan ka naman nagkita? Na iba-iba ang daan, iisa ang destinasyon. Merong mga ganon, papunta ng Maynila. Pero pag sumakay ka ng barko, papunta ng Mindoro, dinaanan mo hindi ka pumunta ng Maynila. Correct? Tama ho ba yun? Iba-iba nga magkakakontra. Kaya sabi ng Bible, may daang tila matuwid sa mata ng tao, pero ang dulo ay kamatayan. Kaya ngayong umaga, silipin natin saglit. Kayo ba'y nandyan pa? Oo. Ngunit ang dulo niyaon, okay? Ngunit ang dulo niyaon. Ibig sabihin, hindi sa umpisa sinusukat. Hindi sa gitna sinusukat, bagamat pwede rin. Ang sinusukat ay wakas. Anong lunduan niyan? Anong lunduan ng iyong buhay? Impyerno o langit? Sapagkat sinusukat ng tao ang buhay sa pakiramdam, sa aliw, sa gaan, at sa tango ng kapitbahay. Tama ho ba? Pag natango ang kapitbahay, akala mo yung okay na. Sinusukat ng Diyos ang buhay sa walang hanggang wakas, huling hantungan, at tunay na kalalabasan. Hindi pa tapos ang kwento sa umpisa. Sa dulo ito, hinahatulan. Kaya sa oras ng pagpikit ng iyong mata at iwanan ang lahat ng meron ka sa lupa, yan na. Makikita mo na kung anong dulo ng iyong buhay. Ang kamatayan sa sinasabi dito ay hindi po simpleng kamatayan. Nabanggit ko na po yan. Dahil hindi kailangan mag-warning ng Bible na mamamatay tayo. Dahil talaga tayong mamamatay.
Pero yung warning na tila matuwid, tapos ang dulo'y kamatayan, malalim po yun. Impyerno ang tinutukoy. Kaya mga minamahal, tingnan na natin. I have almost 30 minutes. Mga daang tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo'y kamatayan. Ang Biblia po mismo yung nagsasabi, ano yung mga daan tila matuwid sa mata ng tao, pero ang dulo naman ay impyerno. Handa na ho ba kayo? At kung matuklasan nyo yung palang ilang doon ay iyo, handa mo bang talikuran? Handa mo bang pagsisihan at sabihin, Panginoon, iiwan ko ito, pupunta ako sa daang ang dulo ay buhay na walang hanggan. Alam niyo mga minamahal, isa lang po ang aming naising kung bakit namin kayo inimbitahan. Makinig po kayo. Gusto namin kayo pag namatay, tiyak palangit. Yun lang ho. Oo. Kung ang aming intention ngayon may karamdaman ka at gusto namin kayo gumaling, kahit ilang beses kang gumaling sa iyong karamdaman, mamamatay ka pa rin. Tama ho ba yun? Halimbawa, ang intensyon ng relihiyong itikipayamanin. Pag sumabi ka sa baptis, yayaman ka. Bawa, ganun. Pag namatay ka naman, iiwan mo din Kaya ang aming pinakamataas sa intensyon na ito, pag ikinamatay, katulad ko, tiyak mong sa langit ka pupunta. Oo. Ibig mo sabihin, Brad, tiyak mo, makinig po kayo. Yan po yung ating pag-aaralan. Okay. Tingnan natin. Mga daang tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo ay kamatayan. Okay? Unang grupo. Mga daan ng mali. Mga daang mali sa kaligtasan. Mga daang mali sa kaligtasan. Number 1, daan ng sariling katwiran. Ito yung nagsasabi ng mabuti naman akong tao. Yun ang kanyang nilalakaran. Ang kanyang paniniwala, mabuti naman akong tao, kaya ako pag namatay, ako'y palangit. Siyasatin nga natin. Romans 3 verse 10 to 12. Romans 3 verse 10 to 12. Okay? Hoping kayo po'y naririyan pa. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Tapos ang tingin mo sa sarili matuwid ka, di banggana. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. 11. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Verse 12. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sabi ng Bible, wala nga gumagawa ng mabuti, walang matuwid kahit isa Lahat tayo nagkasala, lahat tayo nagkamali, mga minamahal. Isaiah 64 verse 6. Isaiah 64 verse 6. Tingnan po ninyo ito. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi. Tingnan nyo ito. Ang lahat naming katwiran, yung tila mabuti tingin sa ating sarili, ay naging parang basahang marumi. Yung daw matutuwid na iniisip ng tao ay parang basahang marumi at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Pagka ang pinag-usapan ay papunta ka sa langit, anong iyong paniniwala? Mabuti naman ako? Now, makinig po kayo. Pag Diyos po ba ang tinanong, ano po ang definition ng mabuti? Sa tingin nyo? Oho. Sino may alagang aso? Yung inyo bang aso mabuti? Paano nyo dinidescribe na mabuti yung aso? Tayo. Tayo. Upo. Upo. Talon. Talon. Mabuti yung aso. Yung bang description ko sa aso, pwede kong gamitin sa tao? Tayo. Tumayo. Upo. Upo. Mabuting tao. Pwede bang ganon? Hindi ko pwedeng gamitin yon. Tama ho ba? Makinig kayo ha. Gusto ko makuha nyo to. Sabi mo, pupunta ako sa langit dahil ako'y mabuti. Makinig po kayo. Ano ang definition ng Diyos sa mabuti? James 2 verse 10.
James 2 verse 10. Tulungan mo na lang ako para mapabilis. James 2:10. Ito. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan ng Diyos, gayon may natitisod sa isa, makasalanan ka sa lahat. Pababawi natin. Ilagay na nating 10 ang utos ng Diyos para mabuhay ka. 10. Sabi ng Bible, magkasala ka lang sa isa, hindi ka na mabuti. Gets nyo? Hindi ito katulad ng exam ko sa mathematics, na kapag mas marami ang tama, pasa ka. Ang perfect sa Bible ay ito, wala kang kasalanan, wala kang nilabag. One mistake lamang, ibig sabihin, nagkasala ka. Halimbawa, ano ibig sabihin nun? Halimbawa lang, sabi ng Diyos, ikaw na may bibigyan ko ng araw para magtrabaho. Pero yung isa, akin. O di utos yun ng Diyos. Tama ho ba? Doon sa ibang bagay, umaayon ka. Pero how about doon sa utos ng Diyos na ang isang araw ay akin? Ang sabi ng puso mo, ay kung kailan lang ako may panahon. Teka muna, sale sa SM ngayon eh. Hindi ako makaka-attend sa inyo. Ibig sabihin, may mas mahalaga pa kaysa Diyos sa buhay mo. Mas mahalaga ang tubal. Lagi kong binabanggit, magaling pa ang tubal, hindi hinihiwalayin paglinggo. Mas mahalaga pa ang SM. Pumunta kayo sa SM maya-maya. Mas maraming tao kayo sa church. Mas mahalaga ang pera, mas mahalaga ang kaibigan, mas mahalaga ang mga pinupuntahan kaysa Diyos na nagbibigay ng hininga mo. Tapos sasabihin mo, mabuti ka. Biruin mo, pakain ka ng Diyos, pahinga ka ng Diyos, patuntong ka ng Diyos sa lupa niya, sa utos ng Diyos, parang, okay, susundin ko. Hindi, gusto yan, ayaw ko. Aray, pwede sa akin. Hindi pwedeng ganun. Kaya kayong mga nagsasabing kayo mabuti, kayo dumadaan sa tila matuwid. Yan ay daang mali ng kaligtasan, sapagkat ang Bible ay nagsabi, walang mabuti, wala kahit isa. Alam nyo, ang aking award nung elementary, mula college, nasa character, most behave. Alam nyo po bang behave ako? Mukhang hindi. Ako most behave, consistent. Pinakamasunurin, pinakamasipag, model student, model graduate. Kaya lumaki akong akala ko ako'y mabuti. At akala ko pag ako'y namatay, ako'y papunta sa langit. Bigla ako'y nung makarinig ng salita ng Diyos, hindi naman nga pala ako mabuti. Ako'y aswang. Bakit? Alam ko sa sarili ko na mayroon ako mga iginigiit na akin na hindi naman sa Panginoon. Hello? Kaya, may daang tila matuwid. Kayong mga relihiyong nagtuturong ang kaligtasan ay sa kabutihan, dapat ganito. Kung sasakyan natin yun, hindi ka dapat magkamali. Yun, totoo yun. Sige. Walang magkakamali, walang magkakasala, diretso ka sa langit. Sino naman ang gayon? Wala akong ganun. Lahat tayo nagkasala. At saka ito ang tanong, bakit pa kailangan ng tagapagligtas kung kaya mo naman palang iligtas ang sarili mo? Tanong ni Pastor sa isang matanda, ibig ho nyo bang sabihin, gusto nyo tulungan yung tagapagligtas? Tagapagligtas nga yun, bakit may tagapagligtas kung kayang iligtas nung ang sarili niya? Kaya malalim po ang isyu ng kaligtasan at yanda ang tila matuwid. Dahil ay sampal sa paraan ng Diyos kapag mali ang iyong paraan. Kaya hubay nandyan pa. Okay, next. Mateo 7, 21 to 23. Mateo 7, 21, 23. Ang una, daan ng sariling katwiran. Tila matuwid, pero ang dulo, impyerno pa rin. Ito naman, daan ng relihiyon,
daan ng relihiyon. Sabi nung iba, sumapi ka sa amin para maligtas. Magpamiyembro ka sa amin para maligtas dahil kami lang ang ililigtas. Okay. Dahil ang pangalan ng aming simbahan ay perfect. Iglesia ng Diyos. Iglesia ni Kristo. Kaya kami ang tama. Galing po kayo. Mateo 7:21-23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit. Now, makinig po kayo bago ako magtuloy. Bakit po pinipilit kong basahin ang bawat verse? Bakit ko po gustong i-flash at basahin nyo? Makinig po kayo. Nung isang araw ako nasa ospital, dinala ko yung ating isang kapatid na na-stroke. Alam nyo, nakita ko, ang daming dextrose. Yung dami. Tapos maya may tinuturok. Anong ibig ko sabihin? Yung bawat turok, yung bawat dextrose, mahalaga sa kanyang pag-survive. Ang bawat talata ng Biblia ay mahalaga sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Para tayo nag-i-inject ngayon. Hindi namin nais sa pag-alis mo sa Baptist Church, dito sa church, ay umalis kang wala kang alam sa salita ng Panginoon. Gusto kong ang impression mo ay, ang sinabi sa amin ng mga ngaral ay puro salita ng Diyos. Sapagkat yun ang inyong kailangan. Sabi ng Panginoon sa kanyang pagtuturo, hindi lahat na nagsasabi sa akin ay ng Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit. Ang Diyos na nga ang may sabi Mismo Diyos na nga ang may sabi, siya na. Hindi lahat ng natawag sa akin, siya na nga mismo ang may sabi, ay papasok sa langit. Arigaw yung malinaw o malabo? Ngayon yung sabihin sa akin, lahat ipalangit. Lahat ho ba'y palangit? Hindi. Sino lang? Kundi ang gumaganap, talagang niyakap kung ano ang daan ng salita ng Diyos. Ang kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mamaya, tingnan natin ng malalim. Iisa yung will na yan Hindi naman sinabing mga kalooban. Ano yung kalooban na yon? Na kapag ginanap mo sa buhay mo, iisa yun ay palangit ka. 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, posibleng ikaw ito, Panginoon, Panginoon, nung nabubuhay ako, nangaral ako sa iyong pangalan, sa pangalan mo'y nagpalahis kami ng demonyo, sa pangalan mo'y nagsagawa kami ng maraming gawang makapangyarihan, sa pangalan mo, yung aming relihiyon ay Jesus din. Pero ang sabi ng Panginoon, kung magkagayon ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala, magsilayo kayo sa akin kayong manggagawa ng katampalasanan. Nung nabubuhay sila, tila matuwid, tila tama, tila ayos sa relihiyon. Ang aming relihiyon ay kay Jesus. Si Jesus ang aming itinataas. Pero kung titinan ninyo, puro ang sinasabi nila, yung kanilang ginagawa sa kanilang relihiyon. Pero sabi ng Panginoon, sino ka kayo? Hindi kita kilala Batanggin nyo ga ang Panginoon? May Brother, anong pangalan mo, kapatid? Pangalan mo? Christian. Siya po si Christian. Kilala ko na po ngayon siya si Christian. Tama ho ba? Pero hindi ko siya kilala. Bakit hindi ko siya kilala? Sa pas ng buhay natin, wala kaming panahon na kami nagtagpo. Hindi kami nagkasagupa, wala kaming ugnayan. Kapag sinabi ng Diyos sa iyo na hindi kita kilala, ibig sabihin, walang tagpo na kayo nagtagpo ni Jesus. May relihiyon ka lang. Kaya mayroong mga taong may relihiyon, pero walang Jesus sa buhay. Walang Panginoon ang kanilang buhay. Nagsisimba naman ako. Kaya lang ang problema doon sa nagsisimba. Pero meron din mga nagsisimbang faithful, meron naman nagsisimbang may schedule na kanya. Could you imagine, nagsisimba ka, may schedule kang iyo? Kung kailan mo lamang gustuhin i-meet ang Diyos? Pag birthday ko, sisimba ako. Sa oras na gusto ko. Pag mayor ho ba ang kausap nyo, pwede kayong gumawa ng sarili nyong schedule? Mayor, hindi ako pwede sa oras na yan. I-adjust mo. Ano ka? Congressman? Ano ka? Gobernador? Ay marami sa atin kung umasay, mas matakas pa sa Diyos
Kung kailan lang magustuhan, harapin ang Diyos. Tapos sasabihin natin, tayo matuwid, tayo mabuti. Hindi ho ang hinihingi sa atin sa totoo ay isang araw. Ang hinihingi sa atin ng Diyos ay buong buhay. Pag lumalim ka pa sa salita ng Diyos, hindi lang isang araw ang hinihingi niya eh. Kaya kung kayo po'y naniniwalang okay lang na hindi sumimba o sumamba, nasa daang tila matuwid ka. Pero kung ang pagsimba mo ang ginagawa mong paraan ng kaligtasan mo, mali ka pa rin. Dahil ang mga taong ito may relihiyon, pero hindi tinanggap ng Panginoon. Ibig sabihin, ano ibig sabihin? Mali yung relihiyon nila. Hello? Ito ang nakakatakot. Pag ako namatay, nasan akong relihiyon? Baka ako'y mapabilang dun sa hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Kayo ba'y gising pa? Oho. Salamat po sa aming mga bisita narito. Ano? Kami po'y nagagalak. Sa tunay, kami po'y ako lang ay mukhang galit. Mukha ba akong galit pag nagpipreach? Mukha lang ho, pero hindi ako galit. Ano, huwag kayong matatakot. Madiin lang ho talaga ako. Ano ho? Parang ako kasi naging SK chairman. Politiko din ho ako eh. Dati. Dati akong politiko. Oho. Kaya lang tinigil ko na. Oho. Kaya alam na alam ko din ang galaw ng gobyerno. Alam ko paano dayain ng papel. SK ka pa lang, alaman mo na eh. How about ko ikaw ay mayor? Ano? Pwedeng mahusay ang papel, pero ang pera ay wala sa project. Totoo yan. Nasa bulsa ng politiko. Totoo ho yan. Gusto nyo malaman kung paano? Huwag na. Baka kayo kumandidato pa eh. Ka-interest pa kayo. Oho. Next. Romans 10:2. Kung saan lang tayo makaabot. Ang dami nito, kaya lang, gusto ko magdiin doon sa relihiyon part. Sapagkat sila'y pinatututuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Mga taong seryoso at sincere. Ito, makinig po kayo. Daan ng sincerity, kung na tinagalog, daan ng sinseridad na walang katotohanan. Mga taong makadiyos, mga taong sincero, mga taong, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, salamat po, ikaw talaga ang lahat. Pero tanungin mo kung merong nalalaman sa salita ng Diyos, walang nalalaman. Sincere, merong malasakit sa Diyos, pero walang Biblia na pinagsasaligan sa kanilang paniniwala. Kaya yung tanong, paano ho yung mga taong nabuhay na matuwid at sincere sa Diyos na hindi nakarinig ng Biblia, sila ho ba'y palangit? Sasabihin ko sa iyo, wala namang ganun na tunay na matuwid. At kung talagang sincere yan, balikan mo kapatid yung sinabi. Itong mga taong ito'y may pagmamalasakit sa Diyos, relihiyoso, pero hindi ayon sa Biblia. Pwede pala yun. Relihiyoso ka, pero hindi Bible ang pinaniniwalaan. Maraming ganun. Talagang tuwing hapon nakaluhod at may binibilang ng mga maliliit na bilog. Huwag nakapag ganun din eh. Oh, at nananalangin. Pero kapag siniyasat mo yung kanilang paniniwala sa Bible, ay sala eh. Ito. Kahit gano'n ka kasinsir sa iyong relihiyon, pero kung meron kang hinahawakang sala, eh ikaw ay nasa daang tila matuwid. Meron din ako dun, baka hindi ko naabutan, yung halong tama at halong mali. Halimbawa, yung example, John 3:16. Marami sa inyo ang papayag at tatango sa John 3:16. Sige. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalatay, huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Laliman niyo po ang tingin dyan. Diyan sinasabi kung paano ka talaga maliligtas. Nasa ngayon ho ba kayo sa verse na yan? Ay dahil may buhay na walang hanggan sa dulo. Ito. Exodus 20 verse 3. Bible din ito, ano? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Verse 4. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ribulto o kawangis man ng anumang nasa taas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Verse po yan. Huwag kang gagawa ng ribulto.
Pinagsabay mo yung dalawa sa buhay mo. Sincere ka naman sa pananampalataya mo, pero meron kang isang niyayakap na direktang sumasampal sa utos ng Panginoon. Alam niyo ba ang Diyos sa kanyang utos ay hindi mo pwedeng igawa ng anumang simbolo? Ito ho ay galing sa troso. Tama ho ba ako? Galing ho ba ito sa troso? Yung iba hong bahagi nito, naniniwala ho ba kayo, yung ibang part nito, ginawang panggatong. Yung ibang part nito, ginawang panggatong. Nagluto ng tinapay. Sa mga nagbabasa ng Isaiah, naiintindihan niyo ako kung ano yung kinukwento ko. Yung ibang bahagi, ginawa akong pulpito. Paano kung gaway kong mukhang tao ito? Nag-iba na? Ay, kahoy yun eh. Ginawa ko lang mukhang tao. Alam niyo ang kinukwento ko, Isaiah yan, itinitira ng Diyos yung mga nagawa ng larawang inanyuan. Mga minamahal, bakit ko ito sinasabi? Kasi sabi ko kanina, kapag ikay umalis at sinabi mong parehas, ibig sabihin nun, marahil hindi ko talaga diniin ang tama, nag-compromise ako. Isa lang ang ibig sabihin, nag-compromise ako. Or, hindi mo matanggap kung anong tama. So, yan po. Daan ng sincerity, walang katotohanan. Hindi nakasalig sa salita ng Diyos. Okay, next. Acts 4:12. And then Ephesians 2:8 and 9. Acts 4:12. Okay? Okay, next. Daan ng sariling paraan ng kaligtasan. Ibig sabihin, kinukuha ko lang po yung negative side. Acts 4:12, Ephesians 2:8 and 9. Okay? Makinig po kayo. Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao upang ating ikaligtas. Ang liwanag ng Bible, iisa lang yung pangalan na dapat mong kilalanin para maligtas ka. Tanong ko sa iyo ngayong umaga, ilang pangalan ang alam mo para ikaw ay maligtas? Maging honest ka sa akin. Sa kaibuturan ng iyong puso, ilang pangalan ang iyong tinatawagan? Sa Bible, iisa lang dapat. Pero bakit tila ikaw marami? Siyasatin mo na lang ang iyong sarili. Kung ikaw ay mayroon pang ibang pangalan sa silong ng langit at tinatawagan para ikay maligtas, nagkakamali ka. Tiyakin ko na nga ng diretsyo. Ano ho ba yung pangalang yan? Ano ho yung pangalang yan? Jesus. Jesus. Hindi ho Pedro, hindi Pablo, hindi Maria. Ephesians 2:8 and 9, please. Ephesians 2:8 and 9. Basahin muna natin to. Ephesians 2:8 and 9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Sumulat si Pablo sa mga taga-Efeso. Ang sabi ni Pablo doon sa mga simbahan nasa Efeso, kayo'y nangaligtas. Tapos na. Paano sila naligtas? Sa pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. So ang kaligtasan dito, mga minamahal, ay biyaya. Ito, maglaro muna tayo ng salita. Anong pagkakaiba ng regalo sa sweldo? Ano ang pagkakaiba ng regalo sa sweldo? Bert, kailan ang birthday mo? November 5, tapos na. Salamat naman. Sabi ko, November 5. Sabi ko kay Brad, birthday ni Brad, bibigyan kita ng 10,000. Ha? Liligaluhan niyo ako? Okay. Kaya lang bago ko ibigay sa iyo, Brad, punta ka dito sa Lunes ha, pakilinis ng buong building namin mula 4th floor hanggang 1st floor, kasama na yung buong building na ito, pati yung labas. Teka muna, hindi na ho regalo yan. Sweldo na ho yan. Kita niyo yung pagkakaiba? May mga taong naniniwala na ang pagpunta sa langit ay sweldo. Mali ka. Dahil ang sabi ng Bible, ang kaligtasan ay regalo o biyaya ng Diyos, hindi sa gawa. Bakit? Lahat tayo'y nagkasala. To minimize the time, please. Punta ako sa 9. Daan ng panandali ang kaligayahan.
Daan ng panandaliang kaligayahan. 1 Corinthians 6, 9 to 10, Revelation 21 verse 8. Okay? Hindi ko po matatapos lahat. Eto, mga daang tila matuwid sa tao. Masarap, maligaya, maganda, maayos, inaaprubahan ng lipunan, ginagawa ng marami. Eto, hindi ba ganyo nalalaman? Ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang liwanag na. Hindi na. Kaya sabi na, bigla kayong mga taga-simbahan, napaka-judgmental. Hindi po kami judgmental. At wala po kami sa mental. Binabasa lang ho namin ang sabi ng salita ng Diyos na ang mga liko hindi pupunta ng langit. Ay sino gayong mga liko? Number 1, mapakiapid. Kita nyo? Ano ho ba yun? Sexual na kasalanan. Mananamba sa Diyos-Diyosan. Hello? Ano yung Diyos-Diyosan? Bahala na kayo, maraming ibig sabihin ng Diyos-Diyosan. Number 1, yung mga ginawa ng kamay, inukit ng tao. Pangalawa, lahat ng ipinagpapalit mo sa Diyos, inuuna mo sa Diyos kaysa sa Diyos. Diyos-Diyosan yon. Ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, tila masarap, tila matuwid, tila walang kapahamakan, at mapakiapid sa kapwa lalaki. Eto na. Dito kami tinitira Darating na ikukulong na kami mga mangangaral pag binabasa namin yung verse. Hindi naman amin yun. Mapakiapid sa kapwa lalaki. Ni ang mga magnanakaw. Kaya huwag kayong mag-alala doon sa mga nagnakaw. Kahit makaligtas sila sa Supreme Court, hindi sila makaliligtas sa impyerno. Kaya chill lang. Huwag ka nang tuong, okay na, panatag na. Huwag na mag-rally. Magkakasal pa kayo ng church, November 30, huwag na dito na tayo. Yun ang mga ipapunta ng impyerno. Okay lang yun. Sige, inyo ng lahat. So tingin nyo ba yung bilyon-bilyon kaya nilang isubo sa bibig nila? Kaya ba nila? Hindi naman Yung kaya, sabi nga ni Pastor, yung kayang isuot ninyo sa inyong bibig, yun din ang kaya nilang isuot sa kanilang bibig. Tama ho ba yun? Ni ang mga masasakim, yan na nga. Gusto kanilang lahat. Ito. Ni ang mga manglalasing. Binasa ko yan sa ilang mga napangaralan. Sabi ng isang bumasa niyan, binabasa ko taga Malitang. Di ako pala pa-impyerno. Oo. Di ba ako sadya ho, maglalasing ho kayo? Pa-impyerno kayo. Sinasabi ninyo, mas masarap yung alak kaysa sa Diyos. Dito ka sa impyerno. Go! Kayong mga ayaw sa Diyos, pero gusto sa langit, pa-impyerno kayo. Hindi pwedeng gusto kayo sa langit, pero ayaw nyo sa Diyos. Ulitin ko, gusto nyo sa langit, ayaw nyo sa Diyos, gusto nyo ilaalak. Mga manglalasing, ako po'y nakikisuyo. Alin ba ho ang mas mahalaga, panandali ang saya o walang hanggang kaligayahan? May daang tila matuwid. Kasama ho ba dyan yung mga bisyo? Kasama na, hindi na lang binanggit. Pag binanggit pa lahat ng bisyo, dadami yung sulat. Ni ang mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magpamana ng kaharian ng Diyos. Kaya sabi ko, di ako pala pa-impya. Ano pang problema doon? Maliban kayo magsisi at mas maging masarap si Jesus sa inyong panlasa kaysa sa beer, hindi kayo pwede pumunta ng impyerno. Langit? Revelation 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, mga mamamatay tao, mapakiapid, manggagaway, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng sinungaling. Alam mo, meron ako nakitang dalawang kahulugan ng sinungaling. Number 1, hindi nagsasabi ng totoo. Pangalawa, hindi ka totoo sa sinasabi mo. Anong ibig ko sabihin? Pwedeng nagpapahayag kang ikaw ay sa Diyos, pero nabubuhay kang hindi sa Diyos. Kasama dyan sa sinungaling. Sinasabi mong ako'y mananampalataya. Sinasabi mong tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, pero hindi na babago ang buhay mo. Kasama ka doon. Kasinungalingan din yun. Hindi lang yung, ikaw ba ang bumasag ng flower vase? Hindi po. Hindi lang yun. Ang babaw nun.
Ang kanilang bahagi, saan daw? Ay sa dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Impyerno. Ngayong umagang ito, hindi ko nabasa lahat. Pero kung may hinihipo ang Panginoon sa inyo ng mga maling daan, maling paraan, talikuran nyo. As I end, dahil hindi ko na matatapos, ang dami nito. Sabi ko nga, 10 pahina ito eh. Ay pagka ito'y aking binasa, mamaya pa tayong hapon. Okay, eto na. Ang tanging daan na hindi tumatapos sa kamatayan. Ang tanging daan na hindi ang dulo ay kamatayan. Simplihan na lang natin. John 14 verse 6. John 14 verse number 6. Anong sabi ni Jesus? John 14:6. John 14:6. Ang daan o tanging daan na hindi kamatayan ng dulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ngayong umagang ito, ang pipiliin mong daan ay daan ni Kristo at mismong si Kristo ang iyong yayakapin sa iyong buhay. Ang sabi, ang dulo ay langit na bayan. Kayo ba'y nandyan pa? Sabi ng John 3:16 again, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalatay, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Makinig po kayo. Kanina habang tayo nangangaral, naramdaman mo, may utang at kasalanan ka sa Diyos. Hindi ka pwede pumunta ng langit. Pero salamat, may isang Diyos na nagkatawang tao, binigay niya ang kanyang buhay. Alam niyo ang ginawa niya ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Namatay. Bakit? Binayaran niya ang iyong lahat ng kasalanan. Kung ikay makikipagkasundo ngayon sa Kanya, babayaran ko lahat ng iyong kasalanan, tumalikod ka sa iyong kasalanan, alam niyo ang sabi ng Bible, hindi ka na mapapahamak, meron kang buhay na walang hanggan. Sa pagwawakas, nung namatay ang Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, meron po silang dalawang katabi, kaliwa at kanan. Tama ho ba yun? Sabi ng ating paniniwala, lagyan natin ng pangalan, si Stas at si Dimas. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero ngayon, i-analyze natin. Ako lang ay magdadagdag ng kaunti. Pareho silang nasa kalagayan na nahihirapan. Nakapako sa krus. Sakit. Hirap. Nahirap sila. Mainit ang araw. Nakapako ang dalawang kamay. Alam nyo, kapag nasa gitna ng kahirapan ng tao, pwede rin tumalikod ka sa Panginoon eh. Sabi nung isang nasa kaliwa, sabi nung isa, kung talagang ikaw ang Jesus, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Oo, kapag dumaranta tayo sa mga kahirapan ng buhay, sinisisi mo ba ang Diyos? Sa kasalanan, ikaw rin naman ang gumawa. Pero anong sabi nung nasa kanan? Pansinin niyo yung sabi nung nasa kanan. Sabi ni Jesus, sabi nung nasa kanan, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Marapat lang tayong parusahan dahil tayo'y makasalanan. Siya'y umamin, tinanggal niya lahat ng kanyang yabang, lahat ng daang tila matuwid, tinanggal niya itong mga daan na ito na aking niyayakap, wala ito. Pero sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ipinukol niya kay Jesus ang buo niyang tiwala, ang kanyang pagtitiwala na tanging si Jesus lang ang tagapagligtas. Si Jesus ang kanyang niyakap sa kanyang puso ng buong buo at sabi ng Panginoon sa kanya, ngayon din isasama kita sa langit. Sa langit tayo magkita. Pinatatawad kita, kinakalimutan ko lahat ng iyong kasalanan, sa langit ka tutungo. Ngayong umagang ito, ano ang daan ng iyong buhay? Saan patutungo ang iyong kaluluwa? Tayo natin, tumungo tayo manalangin. Tungo po tayo. Tungo po tayo. Nakikisuyo po ako sa lahat ng aming mga bisita. Tayo po tumungo at pumikit saglit. Dakilang Diyos, salamat sa pangangaral. Ang tangi ko pong inaasahan ang iyong salita at ang iyong banal na Espiritu. Salamat kay Jesus. Siya Diyos ang nagkatawang tao na matay sa krus ng Kalbaryo, biniyaran ng aming kasalanan upang ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngayong umagang ito, ano ang dulo ng daan na iyong nilalakaran? Nakita mo ba ang mga daan
kung saan naroroon ka na mali at nais mong pagsisihan. Nais mong ituwid ang iyong landas. Nais mong magbalik loob sa Panginoon. Hindi pwedeng walang pagsisisi dahil lahat tayo'y makasalanan. Pero salamat, iisa ang daan patungo sa kalangitan. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Nais mong matiyak ang langit. Nais mong sa langit ka pupunta pag ikay namatay. Ngayong oras na ito, nararamdaman ng puso mo, Panginoon, ako'y makasalanan, ako po'y nagsisisi, ako po'y nagbabalik loob, tinatanggap ko po ang Panginoong Hesus sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, sa amin pong mga bisita, yan po ba ang laman ng inyong puso ngayong umaga? Nais yung magbalik loob sa Panginoon, nais yung tanganan ng nag-iisang daan na ang dulo ay buhay na walang hanggan. Kung yan po ang inyong panalangin, nais ko po kayong makita. Kung kinakausap kayo ng Panginoon ngayong umaga, ang laman ng iyong puso nagsasabi, nais ko na ako'y maligtas. Nagpapahayag po ako ng pagkilala na ako'y makasalanan. Ako rin po'y nagsisisi. Tinatanggap ko ang Panginoong Hesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kung yan po ang iyong panalangin, habang tayong lahat ay nakatungo, nakapikit ang ating mga mata upang sa Diyos mo lamang sabihin, lahat po ng merong ganyang panalangin, pwede po bang itaas yung inyong kanang kamay? Nais ko lang po kayong makita at ipanalangin. Sige po. Meron po ba? Meron po akong sige po, huwag niyo pong ibaba. Huwag niyo pong ibaba. Ang inyong pagtaas ng kamay ay pagsasabing, hindi ko ikinahihiya si Jesus sa buhay ko. Ikinahihiya ko ang kasalanan, ikinahihiya ko ang maling buhay, pero si Jesus ngayon, hindi ko ikinahihiya, tinataas ko ang kamay ko, tinatanggap ko siya bilang Panginoon tagapagligtas. Sige po. Itaas niyo po ang inyong kanang kamay, marahan. Gusto ko lang po kayong makita. Meron pa po ba? Ngayong umaga, pinipili mo ang Panginoon. Sige po. May nakikita po akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dito po sa kaliwa, meron po ba? Nais mong maligtas. Nais mong siguruhin ang iyong buhay na walang hanggan. Nais mong baguhin ang landas ng iyong buhay. At sinasabi mo, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Itaas niyo pong marahan ang inyong kanang kamay. Nais ko po kayong ipanalangin. Meron pa po ba? Sa lahat po na nagtaas ang kamay, pwede po ba kayong tumayo? Sige po, saglit po. Sige po, tayo po kayo, tayo kayo. Tayo po kayo. Sige po, tayo kayo. Sa lahat po na nagtaas ang kamay, tayo po kayo. Nais ko lang po kayo ipanalangin, church, panalangin natin sila. Ano po? Dakilang Diyos, salamat ng marami sa mga taong ito na nagpahayag ng pagtanggap. Kayo pong lahat ng tumayo at nagsabing, ang Panginoon ay inyong tinatanggap, manalangin po kayo sa Kanya. Sabihin niyo sa Panginoon ang laman ng inyong puso, umamin po kayong kayo makasalanan, magsisi po kayo, at kilalanin niyong si Jesus lamang ang namatay para bayaran ng iyong kasalanan. Siya'y namatay, inilibing at nabuhay na mag-uli bilang iyong tagapagligtas. Sige po, sabihin niyo sa Panginoon, Panginoon, ako po'y makasalanan. Panginoon, patawarin niyo po ako sa maling daan na aking nilakaran, nagbabalik loob po ako. Patawad po. Kinikilala ko po ang Panginoong Jesus ay namatay para bayaran lahat ng aking kasalanan. Ako po ay tumatanggap sa Kanya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw ang aking Panginoon at ikaw ang aking daan. Dakilang Diyos, salamat sa mga bisita naming tumayo. Hindi ikinahiya ikaw sa kanilang buhay. Hindi po biro ang magtaas ang kamay at tumayo dahil marahil may makakakita. Pero salamat po. Nakakatuwa din namang makitang sila po'y nagpapahayag. Sa mga hindi na po nakatayo, marahil tinalo ng hiya, tulungan niyo po silang manindigan sa pagyakap sa katotohanan. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang aming pagsamba na ginawa ngayong umaga. Nawa po ang mga salita ng Diyos ay mamunga sa puso ng lahat. Ito po yung aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Pwede na po kayo maupo. Salamat.